Sabi na nga ba nandito ka lang at hinihimas na naman ang alaga mong manok. Sino naman ang gusto mong himasin ko ha, Aber? Ewan. Ano bang kailangan mo? Bakit mo ko hinahanap? Itatanong ko lang sana kung ano masasabi mo sa nobyo ng anak natin. Ano sasabihin ko? Hindi naman ako maikisama. Si Camila naman. Hindi ko lang kasi inaasahan na meron palang nobyo ang anak natin Akala ko puro lang siya trabaho at puro sa anak ang atensyon. Mabuti nga't dinadala niya rito sa bahay kaysa kung saan lang sila nagtatagpo. Hindi porket may anak sa pagdadalagang anak natin, hindi na siya karapat dapat irespeto. Mukha naman magalang yung lalaki at engineer pa. Ano kaya ang nagustuhan niya sa anak natin? Parang minamalit mo naman yata ang anak natin May tinapos din naman si Camila. Pareho silang edukado. Hindi naman sa ganon. Kasi nga binata yung si Benjo at ang anak natin may anak na. Hindi mo naman maiaalis sa akin na mag-alala na baka hindi siya seryosohin nung lalaki. Yun bang inaalala mo? Hindi pa naman sila mag-asawa May panahon pa para kilalanin nila ang isa't isa. Hindi naman sa ayaw kong mag-asawa ang anak mo. Natatakot lang ako para sa apo natin. Babae pa naman. Kung sakali na mag-aasawa na nga si Camila, kakausapin natin siya na maiwan dito ang apo natin. Tama. Dito lang dapat sa atin ang apo natin. 5 buwan pa lang kami ni Benjo. Pero may 1 taon din siyang nanligaw sa akin. Kahit kami na ayoko pa rin pakampante sa kanya. Kaya naman kanina ko lang siya ipinakilala sa mga magulang ko. Priority ko talaga ang kapakanan ng anak ko simula pa lang. Kaya natagalan pa bago ako nagdesisyon na pumasok sa isang relasyon. May ginagawa ka ba anak? Pwede bang pumasok dito sa kwarto nyo? Pasok po, Nay. Nagtutupilan naman po ako ng mga damit namin ni Sofia. May kailangan po ba kayo? Gusto ko lang kasing makipagkwentuhan sa'yo Tsaka syempre, mag-uusisa na rin tungkol kay Benjo. Ano po ba ang gusto ninyong malaman tungkol sa kanya? Okay lang ba sa pamilya niya ang relasyon nyo? Hindi ko pa po kasi sila nakakaharap Pero sabi naman po ni Benjo, ayos lang naman daw sa kanila. Mababait naman daw po ang mga magulang niya at mga kapatid. Sa kanilang 5 magkakapatid, si Benjo po ang panganay at siya din po ang sumusuporta sa 3 pa niyang kapatid na nag-aaral sa kolehiyo. Mukha naman siyang mabait at magalang. Marunong siyang sumagot sa amin. Napapabilib nga ako lalo na ang tatay mo. Mukha kasi siyang matalino. Matalino nga po talaga yun si Benjo. Kaya nga po sa kanilang magkakapatid, siya daw po ang paborito ng nanay niya. Mayaman ba ang pamilya nila? Hindi po, Nay. Parang katulad lang din po ng buhay natin sila. Sariling sikap para mapag-aral ang mga anak. Mabuti nga po tayo. Wala nang nag-aaral maliban kay Sofia Oo nga pala. Sa pasukan grade 7 na ang anak mo. Ano, sa private mo pa rin ba papapasukin? Oo naman po, Nay. Kaya ko naman Gusto ko po hanggang makatapos siya ng pag-aaral sa magandang eskwelahan magtapos ang anak ko. Napag-usapan nga namin ng itay mo na kung sakali na mag-aasawa ka, hindi ka naman namin pipigilan. Nasa hustong gulang ka na rin naman para magdesisyon sa bagay na yan. Ang sa amin lang naman kung maaari dito na lang sa amin si Sofia. Nay, gusto ko rin po kasing makasama ang anak ko. Kaya hindi ko po masasabi kung iiwan ko sa inyo kung sakali man na mag-aasawa ako. Napag-uusapan na ba ninyo ni Benjon tungkol sa kasal? Ang totoo po niyan nagpapahiwatig na po siya ng kasal. Ikaw, ano bang pasyam mo? Sigurado ka na ba sa kanya? Oo naman po. Hindi ko po siya sasagutin kung hindi po ako sigurado sa kanya. Pag-isipan mo pa rin iha yung tungkol kay Sofia ha. Kung sakali man na maiwan siya sa amin hindi naman namin siya pababayaan ng itay mo. Tsaka, hindi mo maiaalis sa amin ang mag-alala.
Dahil nga hindi naman niya tunay na ama si Benjo. Matagal pa naman po ako mag-aasawa. Tsaka na lang po natin yan pag-usapan. Depende rin po kasi yan sa sitwasyon at usapan namin ni Benjo. Sige, hindi na kita aabalahin pa sa ginagawa mo. Lalabas na muna ako. Nang mga sandaling yun sa bahay ng mga magulang ni Benjo, mainit silang nagtatalo ng kanyang ina. Tutol kasi sa relasyon namin ng kanyang ina, na hindi rin naman ipinapaalam sa akin ni Benjo. Ano? Namanhikan ka na ba sa bahay ng nobya mo kaya ka nandun kanina? Gusto lang po ni Camila na formal kong makilala ang kanyang mga magulang. Tapos ano? Ipinakilala ka niya sa anak niya bilang ama? Wala pong ganun na nangyari. Kung alam ko lang na sa babaeng may anak ka lang magkakagusto hindi na sana kita pinaaral. Sayang lang ang gastos namin sa'yo ng ama mo. Sana po, Nay, kilalanin niyo muna si Camila. Hindi naman po niya kasalanan na hindi siya pinanugutan ng ama ng kanyang anak. Paano kasi pinag-aral ng mga magulang paglalandi ang ina at upag? Kaya tuluyan na pala niya. Sa kabila naman po na nangyari sa kanya, nakapagtapos pa rin siya ng pag-aaral. Aba, dapat lang naman. Ano pang ipagmamalaki niya kung hindi pa siya nakapagtapos? Disgrasyada na nga siya. Huwag yun man pong husga ng buo niyang pagkatao dahil lang sa isa niyang pagkakamali. Mula po noon, hindi na siya nakipagrelasyon pa. Sa trabaho at sa anak na lang niya siya nag-focus. Hindi ka nakakatiyak dyan, iho. Mabubuntis ba agad siya kung hindi siya makate? At saka hindi naman kayo lagi magkasama. Paano ka nakakatiyak na maliban sa'yo wala na siyang iba? Mas higit ko pong kilala si Camila. Mabuti po siyang babae. Ibig bang sabihin yan susuwayin mo na kami ng tatay mo? Hindi naman po sa ganun. Kaya lang po nasa tamang edad na po ako para pumili ng kakasamahin ko sa buhay. Hoy Benjo, baka nakakalimutan mo. Hindi ka pa tapos sa obligasyon mo sa mga kapatid mo. Alam ko naman po yun, Nay. Huwag po kayo mag-alala. Kahit mag-asawa na po ako, tuloy pa rin ang suporta ko sa kanila hanggang sa makatapos sila. Mabuti na yung malinaw sa'yo. Hindi porke nakatapos ka na, kakalimutan mo na kami. Dapat lahat ng kapatid mo makatapos para mataas ang tingin sa atin ng mga tao. Bakit po ba lagi na lang ang sasabihin ng ibang taong mahalaga sa inyo? Hindi naman sila nagpapakain sa atin. Importante sa akin ang magandang reputasyon ng pamilya natin. Kaya oras na iuwi mo dito ang babaeng yon at malaman ng ibang tao na disgrasyada, ano na lang ang mukhang ihaharap natin? Kung ano po ang mukha ko ngayon, yun ang ihaharap ko sa kanila. Wala po akong pakialam sa sasabihin nila. Ikaw yun. Paano naman kami ng tatay at mga kapatid mo? Kung ayaw niyo po na putulin ko ang sustento sa inyo, huwag na lang po kayo makialam sa personal kong buhay. Ano? Aba, Benjo, bumalik ka rito! Dahil sa babaeng yun, natuto nang sumagot ang anak ko. Tinalikuran pa ako. Hindi pa nga ako tapos magsalita Isang beses sa isang linggo kung magkita kami ni Benjo. Nang araw na yun, kapansin-pansin ng pagiging walang imik niya. Napansin ko na baka pagod lang siya sa trabaho. Kung pagod ka na, pwede naman tayo umuwi na lang. Ha? Ay, hindi. Kararating lang natin dito. Alis na kagad tayo. Kanina ko pa kasi napapansin na wala kang imik May problema ba sa trabaho? Walang problema sa trabaho. Mula nang ma-promote ako, dumami man ang obligasyon ko. Masaya naman ako Kung hindi sa trabaho, malamang sa pamilya mo. Ang totoo niyan, nasasakal na ako sa amin. Kung hindi ko na naiisip ang mga kapatid ko, baka matagal na akong umalis sa amin. Tungkol ba sa nanay mo? Oo. Buong buhay ko kasi wala na akong ginawa kundi sundin siya. Para bang hindi na matapos-tapos ang obligasyon ko sa kanya at sa pamilya namin. Sabi mo nga, ikaw na lang ang inaasahan nila. Kung napapagod ka na, pwede mo naman limitahan ang pagbibigay sa kanila o di kaya bigyan mo ng pangkabuhayan. Ginawa ko na yan dati, wala rin nangyari.
Puro ng reklamong natatanggap ko. Mas gusto kasi ni inay na tanggap lang ng tanggap eh. Katwiran niya kasi, tapos na sila sa pagtatrabaho para sa amin. Yung isang kapatid mo ba hindi nagbibigay? Hindi eh. Katwiran niya kasi, siya naman ang nagpaaral sa sarili niya. Kaya wala siyang obligasyon sa mga magulang namin. Sana naman kapag napagtapos mo na yung 3 mong kapatid, sila naman ang tumulong sa mga magulang nyo. Nangako naman sila sa akin na kapag nakapagtapos na sila, aakuin naman nila ang obligasyon ko sa pamilya namin. Gusto ko na rin kasi mag-ipon. Sa laki ng sahod mo, dapat kahit papaano may ipon ka. Kung sakaling may emergency, may madudukot ka. Sisikapin ko na makapagtabi kahit papaano. Basta kapag merong bumabagabag sa'yo, nandito lang ako para makinig sa'yo. Naging maayos naman ang relasyon namin ni Benjo sa mga sumunod na linggo. Hanggang sa inimbita niya ako sa bahay nila. Sa kauna-unahang pagkakataon nakilala ko ang mga magulang niya. Maayos naman ang pakikiharap ng tatay at ng 3 niyang kapatid na pinapaaral. Maliban sa sumunod sa kanya, maging ang nanay niya na pagdating pa lang namin, malamig na ang pakikitungo sa akin. Pwede ba kitang makausap bago ka umuwi? Sige po. Salamat nga po pala sa hapunan. Ang sarap po ng mga ulam. Tatapatin na kita, iha. Hindi kita gusto para sa anak ko. Hindi ko siya pinalaki na maayos at pinag-aral. Para lang ang makuha niya, isa lang disgrasyada. Hindi ko naman po kasalanan na magkaroon ng anak sa pagkadalaga. Hindi ko naman po yun inilihim sa anak ninyo. Tinanggap naman po niya ang nakaraan ko. Wala akong pakialam kung tanggap ba ng anak ko ang nakaraan mo. Sana inalam mo muna kung matatanggap ka ba namin. Pasensya na po kayo. Hindi ko po kasi alam na ayaw niyo sa akin. Wala po kasing binabanggit si Benjo sa akin eh. Ngayon alam mo na, siguro naman makikipaghiwalay ka na sa anak ko. Mag-uusap po kami ni Benjo. Baka naman magdrama ka pa sa harapan ng anak ko, ha? O di kaya siraan mo pa ako. Hindi ko po gagawin yon. Kung maayos niyo pong napalaki si Benjo, ganun din po ang pagpapalaki sa akin ng mga magulang ko. Kung talaga nagabayan ka ng mga magulang mo, hindi ka sana nabuntis ng maaga. Wala pong pagkukulang ang mga magulang ko. Nasa akin po ang malaking pagkakamali. Di inamin mo rin na malandi ka. Kaya paano ko ipagkakatiwala ang anak ko sa iyo? Baka mamaya hindi pa man kayo kasal. Meron na agad kapalit si Benjo. Ang ibig ko pong sabihin, kasalanan nagmahal ako sa maling lalaki. Hindi po dahil sa malandi ako. Pinaganda mo lang pero ganun pa rin yon. Kung inuna mo muna sana ang pag-aaral mo, hindi ang pakikipagnobyo, hindi ka agad mabubuntis. Kahit naman po ganun na nangyari, nakatapos naman ako. Nakabawi naman po ako sa mga magulang ko, sa mga sakripisyo nila sa akin. Kahit ano pang sabihin mo, hindi kita matatanggap sa pamilya ko. Kaya kung ako sa iyo humanap ka na lang ng ibang lalaki. Naiiyak na ako ng mga sandaling yun kaya napatango na lang ako. Nang dumating si Benjo, nagpaalam na siya sa nanay niya na ihahatid lang ako sa amin. Pero sabi ko sa kanya sasakayan na lang para hindi siya mapagod. Ayaw sana niyang pumayag. Pero sumigunda ang nanay niya. Akala ko hanggang sa kanila mo pa ihahatid ang babaeng yun. May pangalan po siya, Camila. Kahit ano pang pangalan niya, wala akong pakialam. Kaya po ba malamig ang pakikitungo niyo sa kanya? Anong sinabi niyo kanina habang magkausap kayo? Kilala mo ko, anak. Hindi ako magaling makipagplastikan. Siguro sinabi niyo kay Camila na ayaw niyo sa kanya para sa akin. Mabuti na rin na alam niya agad na hindi siya welcome sa pamilya natin. Sa inyo lang naman Pero kay tayo sa mga kapatid ko, okay naman si Camila. Ano ba nakita mo sa babaeng yun, ha? Ordinaryo lang naman ang ganda. Hindi lang naman po ang panlabas ang mahalaga. Mahal ko po si Camila dahil sa ugali niya. Para sabihin ko sa iyo, Benjo, sa umpisa lang mabait ang babaeng yon.
Darating ang araw ilalabas din niya ang tunay niyang ugali. Problema ko na po yun. Hindi naman po kayo makikisama eh. Bakit ba ang tigas ng ulo mo ha? Ayaw mo makinig sa akin. Alam ko kung ano makakabuti sa'yo. Talaga po ba? Bakit niyo po hinahadlangan ang kaligayahan ko? Alam ko na hindi ka magiging masaya sa babaeng yon. Kaya wag mo na siya ulit mapupuntahin dito sa bahay natin kahit kailan. Hindi na po talaga. Pagkatapos na naging trato niyo kay Camila, akong nahihiya sa kanya eh. Pero hindi po ibig sabihin nun, hihiwalayan ko na siya. Sige, makipagmatigasan ka sa akin. Ito ang pakatandaan mo. Hindi ka magiging matagumpay sa pagiging swail mo sa akin. Hindi ko po gusto na maging suwail. Pero sobra na po kayo sa pakikialam sa akin. Sa tanda ko ba namang ito? Gusto niyo pang saklawan ang mga desisyon ko sa buhay? Hindi porke matanda ka na, hindi na kita pwedeng pakialaman. Makikialam ako sa'yo hanggat nabubuhay ako. Mabuti pa siguro umalis na lang ako sa bahay na ito. Baka sakaling magkaroon pa ako ng katahimikan. Sige, umalis ka. Kalimutan mo kami mga magulang mo na malaki ang sakripisyo sa'yo. Dahil lang sa babaeng yon, handa mong talikuran ng obligasyon mo sa amin. Sinusumpa ko, hindi ka magiging masaya sa babaeng yon. Kinabukasan, nagchat na lang ako kay Benjo na wag na muna kami magkita. Ilang beses na rin siyang tumatawag pero hindi ko sinasagot. Hanggang mapansin na ng mga magulang ko na hindi na dumadalaw si Benjo sa amin. Mukhang hindi na yata pumupunta dito si Benjo ah. Masyado bang busy? Hindi ko po muna pinapapunta dito. Ha? Bakit naman? Nag-away ba kayo? Ayoko lang po siyang papuntahin dito sa atin. Baka nga po makipaghiwalay na rin ako sa kanya. Bakit gusto mo siyang hiwalayan? Kasi po, Nay, hindi ako gusto ng nanay niya eh. Hindi ba maganda ang pinakita sa'yo ng pamilya niya nung nagpunta ka sa kanila? Okay naman po ang tatay at iba niyang kapatid, maliban sa nanay niya. Tsaka, kinausap niya ako bago ako umuwi na ayaw nga niya sa akin para kay Benjo. Sinabi ba ng nanay ni Benjo ang dahilan kung bakit ayaw niya sa'yo? Dahil po sa pagkakaroon ko ng anak sa pagkadalaga. Napakababaw naman ang dahilan niya. Hindi lang naman ikaw ang naanakan lang at walang asawa. Baka naman dahilan lang niya yun. Hindi ko po alam, Nay, pero ang sakit po ng mga sinabi niya sa akin. Ano ba ang masakit? Yung mga sinabi ng babaeng yon o yung makikipaghiwalay ka na kay Benjo? Siyempre po, yung makikipaghiwalay kay Benjo. Yun naman pala eh. Huwag mong intindihin ng nanay niya. Ang mahalaga naman nagkakaintindihan kayo ni Benjo. Kesa naman pareho kayong magdusang dalawa. Tingin ko po kasi, Nay, hindi rin kami magiging masaya kung alam namin natutol sa akin ang nanay niya. Pag-isipan mo pa rin kung ano matimbang sa'yo. Sa huli kahit ano pang payo namin ng tatay mo, syempre ikaw pa rin ang masusunod. Naguguluhan nga po ako ngayon eh. Ang sakit na ng ulo ko kakaisip. Ipahinga mo muna ang isip mo. Baka naman magkasakit ka na niyan. Pati trabaho mo maaapektuhan na rin. Opo, Nay. Medyo gumaan na nga po ang pakiramdam ko ngayon dahil nailabas ko na ang sama ng loob ko. Ikaw naman kasi. Nandito naman kami ng tatay mo. Hindi ka man lang nagsasabi. Kung hindi pa kita inusisa hindi ko pa malalaman na may problema ka. Ayoko lang po kasi na mag-alala pa kayo sa akin eh. Natural lang na mag-alala kami ng itay mo dahil anak ka namin. Kaya sa susunod huwag ka na maglilihim, ha? Opo, Nay. Ang mabuti pa magpahinga ka na sa kwarto niyo ni Sofia. Baka mamaya mapuyat ka rin sa kakaisip. Bumawi ka ng tulog, ha? Sinunod ko ang sabi ni Inay. Maaga ako nagpahinga. Dahil nga puyat ng ilang gabi agad ako nakatulog. Samantala hinanap naman ng inay ang itay sa likod kung saan naroon ng mga panabong at ilang inahing manok na alaga niya.
Kanina pa kita hinahanap, nandito ka lang pala. Gabi na, bakit hindi ka pa pumapasok sa loob ng bahay? Tinignan ko lang ang mga alaga ko, mga manok. Wala na bang mahalaga sa'yo kundi ang mga alaga mong manok? Bakit ba nagdadrama ka na naman dyan, ha? Pinapansin mo na naman itong mga alaga ko. Akala mo naman hindi ka nakikinabang kapag nagkakatay ako. Paano kasi sa kaabalahan mo? Hindi mo alam na may problema na ang anak nating si Camila. Napapansin ko nga na tahimik siya nitong mga nakaraang araw. Gusto ko kasi na magkusa siyang magsabi sa akin kung may problema siya. Nagsabi na ba siya sa'yo? Oo, hindi na ako nakatiis na magtanong Nag-away ba sila ni Benjo kaya siya balungkot? Hindi sila nag-away. Pero gusto nang humiwalay ng anak mo kay Benjo. Ha? Ang gulo naman. Hindi sila nag-away, pero gusto nang humiwalay ni Camila. Ano bang dahilan niya? Hindi siya gusto ng nanay ni Benjo dahil sa pagiging dalagang ina ng anak natin. Ang babaw naman ng nanay ni Benjo. Yun nga ang sabi ko Baka may ibang dahilan ng nanay ni Benjo. Buo na ba ang desisyon ni Camila na makipaghiwalay? Sabi ko nga pag-isipan niya. Sa tingin ko naman hindi makikipaghiwalay. Kita naman na mahal niya si Benjo. Tsaka kung sakali hindi naman ang nanay ni Benjo ang pakikisamahan niya. Nag-aalala tuloy ako. Kung maghihiwalay sila, maigi na rin yun. Kesa naman magiging sakit pa nila ng ulo ang magiging biyanan niya. Naisip ko rin yun. Kaya lang nagmamahalan naman sila. Kung siya nga magiging biyanan ni Camila, baka hindi rin sila matahimik kapag mag-asawa na sila. Kung sakali man magkatuluyan sila, syempre hindi tayo papayag na dun sila tumira. Hindi naman siguro papayag si Benjo na magsama ang nanay at ang anak natin sa iisang bubong. Sa bagay nga, tingin ko naman kay Benjo kaya niyang panindigan ang anak natin. Kung sakali na hindi rin talaga sila magkakaayos, mabuti pang wag na siya mag-asawa. Ilaan na lang niya ang oras sa anak niya. Wala naman talaga kasing matinong lalaki ang tatanggap sa mga katulad niya Alam mo, hindi ko alam kung pinagtatanggol mo ba ang anak natin o minamata mo pa Alam mo naman dito sa atin, konserbatibo pa rin ang mga tao. Hindi lahat bukas ang isip pagdating sa mga babaeng naanakan lang. Akala mo ba hindi ako nasasaktan kapag nakakarinig ako ng hindi magandang salita tungkol sa anak natin? Kung alam mo lang, sinisisi ko pa rin ang sarili ko sa nangyari sa kanya. Naging maluwag kasi tayo sa kanya nung nag-aaral pa siya Ganon din naman ako noon. Pero nung dumating si Sofia sa buhay natin, naglaho ang lahat ng yun. Naging masaya ang buhay natin. Siya naging magandang bunga sa nagawang pagkakamali ng mama niya. Yun nga lang. Tsaka naging mabuting ina sa kanya si Camila. Kita mo naman kung gaano niya kamahal si Sofia. Pag mabuti pa pumasok na tayo, pinapapak na kasi ako ng lamok Tinatablan ka pala ng kagat ng lamok, akala ko hindi na Oo naman. Ano kakala mo? Balat ng kalabaw na hindi tinatablan? Oo na, tara na sa loob. Dahil sa ilang araw naming hindi pag-uusap ni Benjo, lagi ring mainit ang ulo niya sa kanila. Iniiwasan din niya ang inang si Aling Saida. Habang buhay mo na lang ba kung iiwasan ha? Kung galit ka, bakit hindi mo sabihin sa akin? Ano pong silbi ng pag-iipag-usap ko sa inyo kung hindi rin naman kayo nakikinig? Ang tungkol lang naman sa babaeng yun ang ayokong marinig Yun ba ang dahilan mo ha? Kaya alis ka na maaga at uuwi naman ng gabing-gabi na at nakainom pa. Sa tingin mo habang buhay mo ko maiiwasan? Dahil sa inyo ayaw na akong kausapin ni Camila. Alam ko gusto na niya makipaghiwalay sa akin. Mabuti naman kung makikipaghiwalay na siya sa'yo. Hindi naman kasi kayo bagay Dapat nga ikaw ang mang-iwan sa kanya at hindi siya. Para malaman ng mga tao na hindi naman talaga siya karapat-dapat na seryosohin ng mga lalaki.
Nadidinig niyo ba na yung mga sinasabi niyo? Kapwa niyo babae? Sinasabihin niyo ng ganyan? O bakit? Tama lang naman ang sinasabi ko Malandi ang babaeng yun kaya naanakan lang. Sa tingin mo kaya dapat siyang seryosohin? Kahit ano pa pong sabihin niyo, mahal ko si Camila. Kapag itinuloy mo ang pakikipagrelasyon mo sa babaeng yun, sisirain mo lang ang reputasyon mo. Titulado kang tao, papatol lang sa may anak. Kayo lang ang kilala ko na konserbatibo ko no, pero matinding manglahit ng kapwa. Sayang lang ang regular niyong pagpunta sa simbahan, Nay. Pati itong mga santo sa bahay na lagi niyong dinadasalan. Napaka-ipokrita niyo naman. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Anak lang kita! Kahit paulit-ulit niyo po ko sampalin, hindi niyo na mababago pa ang isip ko kung ano ang tingin ko sa inyo. Tignan mo ang ginawa ng babaeng yun sa'yo. Mula nang makilala mo siya nag-iba ka na. Hindi po si Camila nagpabago sa akin, kundi kayo. Sobrang taas ang tingin niyo sa sarili niyo. Akala niyo ni minsan hindi kayo nagkamali sa buong buhay niyo. Hindi talaga, dahil ginagabayan ako ng Diyos para hindi magkamali. Huwag niyo pong gamitin ang pangalan niya para masabi lang na malinis kayo. Hindi mo kasi matanggap na marumi ang babaeng gusto mo Oo na, kayo na ang pinaka-perpekto sa lahat. Saan ka pupunta? Tatalikuran mo na naman ako. Nag-uusap pa tayo, bumalik ka dito. Benjo! Nang pumasok si Benjo sa kwarto niya, agad niyang kinuha ang mga damit at basta na lang inilagay sa maleta. Nagpasya siyang umalis na lang kaysa lumala pa ang away nila mag-ina. Nadaanan pa niya ang ina na nakaluhod sa isang santo at nagdadasal. Sandali lang niyang sinulyapan ng ina bago lumabas ng bahay. Ano ang ginagawa mo dito? Hindi ko na matiis na hindi ka makita Tsaka, meron din ako sasabihin sa'yo. Ano naman ang sasabihin mo? Umalis na ako sa amin. Ha? Paano naman ang pamilya mo? Tuloy pa rin naman ang pagsustento ko sa kanila Walang magbabago. Ano ba ang dahilan kung bakit ka umalis sa inyo? Lagi kasi kami nagtatalo ni inay Wala nang katahimikan sa bahay na yan. Dahil ba sa akin kaya kayo lagi nag-aaway? Sorry Camila. Kahit anong gawin ko, hindi ka talaga magustuhan ni inay. Alam ko naman yun Kaya mas mabuti nang tapusin na natin ang relasyon natin. Hindi ako papayag. Kaya umalis na ako sa bahay dahil ikaw ang pinipili ko. Ayoko rin na masaya nga tayo. Nasasaktan mo naman ang nanay mo. Sumusobra na rin kasi siya Tingin niya sa akin bata na pwede pa niyang kontrolin. Subukan mo ulit makipag-ayos sa nanay mo. Gagawin ko naman yun. Sa ngayon gusto ko man lang maranasan mamuhay mag-isa. Tsaka, sasamantalahin ko na rin ang pagkakataon na ito para yayain ka magpakasal na tayo. Ano? Naiisip mo pa talaga yan? Nagkakagulo na nga sa inyo. Baka mapilitan na rin si inay na tanggapin ka kapag kasal na tayo. Kung sakali man napapayag ako, gusto ko tanggap na ako ng nanay mo bago tayo magplano. Nasa tamang edad na rin naman tayo para lumagay sa tahimik Tama naman Kaya lang nga, gusto mo bang ikinasal nga tayo? May hindi naman masaya sa ginawa natin. Okay lang kaya kung yayayain kita magsama na muna habang nagpaplano pa tayo? Kailangan ko munang hingi ng opinyon ng mga magulang ko sa bagay na yan. Nakatira ako sa poder nila kaya tama lang na tanungin ko muna sila. Wala namang problema sa akin. Igagalang ko rin ang magiging desisyon nyo. Kinausap ko ang mga magulang ko tungkol sa sinasabi ni Benjo na magsama na kami sa iisang bubong. Alam ko na hindi sila papabor, pero gusto ko rin marinig ang opinyon nila. Bakit hindi kasal ang inaalok ni Benjo sa'yo? Kasal po ang una niyang inaalok sa akin, kaya lang po tumanggi ako. Parang ang hirap po kasi magpakasal tapos hindi naman pabor sa akin ang nanay niya. Kapag ba nag-live-in kayo, matatanggap ka na ng nanay niya. Alam ko po na hindi pa rin. Yun naman pala Hindi kami papayag ng nanay mo. Lalo mo lang kasi pinabababa ang tingin sa'yo ng mga tao. Oo nga anak, tama ang tatay mo.
Makakapaghintay naman tayo kung kailan kayo makakapagpakasal eh. Opo, Nay. Tay. Sabi naman ni Benjo igagalang niya kung ano ang magiging desisyon ninyo. Kumusta na pala si Benjo at ang nanay niya? Umalis na po si Benjo sa kanila. Hindi na raw po niya matagalan ng pag-uugali ng nanay niya Ikaw ba ang lagi nilang pinagtatalunan, ha? Opo, kaya nga po gusto ko na makipaghiwalay sana. Kaso po ayaw naman niya. Mabuti ang may paninindigan si Benjo. Sayang nga lang, ayaw sa'yo ng nanay niya. Kung talagang gusto nyo na magsama, magpakasal kayo kahit simple lang. Gusto ko po sana na nandun ang pamilya niya para maging buong kaligayahan namin. Hindi yung nagsasama nga kami, alam ko na may nagagalit sa amin. Nako, kung kaharap ko lang ang magiging biyenan mo, pangangaralan ko siya. Sa tingin ko may ibang dahilan pa kaya inaayawan niya si Camila. Baka dahil din sa selos. Iniisip niya siguro na magiging karibal niya ang anak natin. Baka hindi na makapagbigay sa kanila si Benjo kapag mag-asawa na sila. Wala naman po akong balak na pigilan si Benjo sa pagtulong sa kanila. May sarili naman po akong trabaho Dahil makasarili ang nanay niya, hindi niya yun nakikita. Kung talagang may plano na kayo, pwede makipag-usap sa amin si Benjo para maging formal lamang. Sasabihan ko po si Benjo, Nay. Nagsumbong ang bunsong kapatid ni Benjo sa kanya. Tungkol sa pagpapakalat ng kanilang ina sa tunay na dahilan ng pag-alis niya sa kanila. Bumalik siya para kunin ang mga naiwang panggamit. At tuluyan na siyang nagdesisyon na umalis ng bahay nila. Mabuti naman umuwi ka dito sa bahay natin. May kukunin lang ako kaya umuwi ako rito. Ha? Teka lang, ano ginagawa mo? Bakit mo inilalagay ang mga natira mong damit sa bag? Ito nga po ang dahilan kung bakit ako bumalik. Kukunin ko ang mga natirang gamit ko. Aalis din kagad ako at hindi na babalik. Talaga bang iiwan mo na kami? Alam mong ikaw lang ang inaasahan ng mga kapatid mo. Huwag po kayo mag-alala. Susuportahan ko pa rin kayo at mga kapatid ko. Tatanaw pa rin ako ng utang na loob sa ginawa niyong pagpapaaral sa akin. Anak, pag-usapan naman natin to. Hindi kailangan umabot sa ganito. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Hindi ba ipinagkalat niyo na kaya ako umalis dahil kay Camila? Dahil na-impluwensyahan niya ako? Bahala na po kayo kung itutuloy niyo pang paninira sa kanya. Aalis na rin naman ako Hindi ko na yung madidinig pa. Totoo naman kasi ang sinasabi ko Hindi niyo naman talaga kilala si Camila para siraan. Bahala ka na kung gusto mo umalis sa bahay na to. Kung ano man ang mangyari sa akin, walang dapat sisihin kundi ikaw. Marami naman kayo dito sa bahay Sigurado hindi kayo pababayaan ng mga kapatid ko. Iba rin kasi kapag nandito ka sa bahay Ikaw ang kailangan ko. Kailangan ko rin po kasi mapag-isa. Masyado na po ako nasasakal sa bahay na ito at sa inyo mismo. Hindi ka na ba talaga papapigil ha, Benjo? Pasensya na po, Nay. Hindi na po. Pagkatapos ng lahat ng hirap ko sa'yo, ito pa pala ang igaganti mo. Puro sama ng loob. Huwag niyo na po akong dramahan. Hindi po ako nadadaan sa paganyan-ganyan niyo. Wala ka na rin talagang modo kung sumagot ngayon. Imbis na aluin mo ko. Pasensya na po, Nay. Kailangan ko nang umalis. May trabaho pa po kasi ako Dumaan lang ako rito sandali para kunin ang mga ito. Benjo, anak! Teka lang! Talagang hindi na kita mahawakan sa leeg. Leche talaga ang babaeng yun. Magbabayad talaga siya ng mahal. Formal na ring hiningi ni Benjo ang kamay ko sa mga magulang ko. Hindi pa nga lang kami nagtatakda ng petsa ng kasal. Marami kasi kaming kailangan pang ikonsidera, lalo na ang nanay niya. Hindi lang namin inaasahan ni Benjo na darating ang araw na susugod ng nanay niya sa bahay namin. Mawalang galang na po. Sino po ang hinahanap ninyo? Ako ang ina ni Benjo, nandito ba siya? Kayo pala ang nanay niya.
Wala siya dito at kahit ang anak ko. Bakit mo naman dito hinahanap si Benjo? Ibig mo sabihin nagsasama na sila sa ibang bahay? Ang ibig kong sabihin nasa trabaho ang anak ko. Si Benjo naman marahil nasa trabaho o di kaya sa inuupahan niyang bahay. Doon mo siya dapat hinahanap. Nandito na rin lang naman ako, kakausapin na rin kita tungkol sa anak mo. Alam ko na ayaw mo kay Camila para sa anak mo. Pero hindi tama na panghimasukan mo ang buhay ng anak mo. Bakit hindi mo sila hayaan na lang? Sino ka para pagsabihan ako ng dapat kong gawin, ha? Ikaw kasi konsentidorang ina. Kaya naanakan na maaga yung anak mo. Baka nakakalimutan mo kung nasan ka. Hindi naman siguro masama kung ilugar mo yung sarili mo. Bakit? Ano ang gagawin mo sa akin, ha? Ingungund ko lang naman yung pagmumukha mo kapag hindi ka umayos. Hindi pwedeng aastakan siga sa sarili kong pamamahay. Manang-mana talaga sa'yo ang anak mo. Oo naman, mana yun sa akin na mabait at may galang sa kapwa. Mabuti hindi nagmana sa'yo si Benjo. Pagsabihan mo yung anak mo na tigilan ang panunulsul kay Benjo. Hindi pa ba sapat na umalis na sa poder namin ang anak ko? Desisyon yun ni Benjo. Walang kinalaman ng anak ko. Ano wala? Mula nang makilala ni Benjo yung anak mo, naging swail na ang anak namin. Kung nagre-rebelde man ang anak mo, walang dapat sisihin kundi ikaw din. Masyado mo siyang kinokontrol. Pati personal niyang buhay gusto mong pakialaman. Para din sa kabutihan niya ang ginagawa ko. Natural lang na pangalagaan ko siya. Wala akong pakialam sa relasyon ninyo mag-ina. Ang sakin lang sana wag mong pagsasalitaan ng masama ang anak ko. Baka hindi ako makapagtimpi sa susunod. Ikaw ang magdahan-dahan sa mga sinasabi mo, no? Hindi mo ko lubos na kilala. Baka pagsisihan ng anak mo na nakilala niya ang anak ko. Mabuti pang umalis ka na rito habang kaya ko pang magtimpe. Ang kapal na mukha mo na dito pa talaga magbanta. Sige, alis! Ano ba? Huwag mo nga akong pagtulakan, ha? Higit pa dyan ang gagawin ko kapag hindi ka umalis. Oo na! Akala mo naman gusto ko nandito ako sa pamamahay ninyo. Muntik pang magpang-abot ang itay at si Aling Saida. Galit na galit pa rin ang inay habang palakad-lakad sa loob ng bahay nang madatnan siya ng itay. Sino kaaway ba't para kang toro na sumising-asing dyan? Mabuti naman dumating ka na, Dante. Galing dito ang nanay ni Benjo. Ha? Ano daw ang kailangan? Di hinahanap ang anak niya. Akala yata nagsasama na dito ang dalawa. Bakit dito naman niya hahanapin si Benjo? Hindi doon sa inuupahan ng binata. Siguro kasi hindi pinaalam ni Benjo sa ina para hindi siya mapuntahan. Hindi na ako nagtataka kung bakit siya nilayasan ng anak. Nako, Dante, ayoko rin siya maging balain natin. Baka mamuti agad ang buhok ko sa kanya. May ugali talaga ang babaeng yun. Hindi ko tuloy maiwasan na mag-alala sa anak natin Mga kapag-asawa nga ng matino, sakit naman sa ulo ng magiging biyenan. Parang ayoko na tuloy sang ayunan ng pagpapakasal nung dalawa Tingin ko magiging kalbaryo lang ang buhay ng anak natin sa piling ni Benjo dahil sa magiging biyenan niya. Nagbanta pa ang babaeng yun sa mismong bahay natin. Sa susunod na bumalik siya rito, huwag mo nang tatagapin dito sa bahay natin. Bahala na maging bastos. Hindi na talaga. Kakausapin ko rin si Camila. Mabuti pa siguro na humanap na lang siya ng ibang lalaki. Yun sanang ulila na para wala na siyang pakikisamahan ng mga biyanan. Mabuti kung makinig sa'yo si Camila. Bakit hindi? Para din naman yun sa kanyang kabutihan Kausapin na lamang natin si Benjo. Tapos siya na lang bahala makipag-usap sa nanay niya.
Kita mo nga na pati siya walang magawa eh. Pwes, kung hindi niya mapagsasabihin ng nanay niya, ako mismong tututol sa relasyon nila ni Camila. Pagdating ko sa bahay, agad na sinabi sa akin ng pagpunta ng nanay ni Benjo sa amin. Hindi ko maiwasang magtaka kung bakit sa bahay namin hahanapin ng anak niya. Hindi ko po alam ang motibo ni Aling Saida. Hindi naman namin akalain ng itay mo na ganun pala kalala ang ugali ng babaeng yon. Kaya kung ako sa'yo ngayon pa lang pag-isipan mo na kung talagang si Benjo na ang gusto mong makasama. Akala ko po ba ayos na po lahat? Hiningi na nga po niya ng formal ang kamay ko sa inyo Kasi hindi ko pa nakikilala magiging biyanan mo. Tingin ko hindi niya basta pakakawalan ng anak niya. Kapag naulit pa ang ginawa ng babaeng yun hindi na kami mananahimik ng tatay mo. Ay, sige po. Sasabihan ko po si Benjo. Ako na po ang humihingi ng dispensa sa ginawa ni Aling Saida. Sana naman po hindi magbago ang pakikitungo ninyo kay Benjo kapag nandito siya. Hindi naman iha. Kaya lang parang ayaw na nga namin pumayag ng tatay mo na magpakasal ka sa kanya Sabi niyo nga po, hindi naman si Aling Saida ang pakikisamahan ko. Pwede naman po kami magpakalayo-layo ni Benjo para hindi kami magulo ng nanay niya. Bahala na nga kayo. Buti sana kung mga bata pa kayo na pwede namin saklawan ng desisyon. Huwag na lang sanang maulit ang pumunta rito ang nanay niya. Mahirap man tayo. Hindi naman tayo mga bastos. Opo, Tay. Maiwan ko na po muna kayo. Tatawagan ko lang po si Benjo. Sige, iha. Mas naging komplikado patuloy ngayon dahil sa pakikialam ng nanay ni Benjo. Kaya ikaw, maging mabait ka sa mga manugang mo. Huwag mong gagayahin yung nanay ni Benjo. Oo naman. Mabunga nga lang ako pero mabait ako. Sa totoo lang, Becky, masama ang kutubo dyan sa nanay ni Benjo. Sa tingin mo kaya may masama siyang gagawin? Hindi ako sigurado. Pag uwi ko kasi dito sa bahay, may namoy ako na masangsang na amoy. Parang sa isang may dugong mangkukulam. Ay Diyos ko, bigla naman akong kinikilabutan sa iyo Ang mabuti pa magpauso ka sa buong bahay para maalis ang anumang kamalasan na dala ng babaeng yon. Tinawagan ko si Benjo at sinabi ko ang pagpunta ng nanay niya sa amin. Hindi naman yun nagustuhan ng nobyo ko. Kinabukasan day off niya. Kaya umuwi muna siya sa kanila. Benjo, buti naman dinalaw mo kami. Kumain ka na ba ha? Bakit po kayo nagpunta sa bahay ng mga magulang ni Camila? Talaga bang ipinapakilala niyo ang tunay niyong ugali? Hindi ka kasi nagpapakita sa amin Kaya pinuntahan kita sa kanila. Alam niyong abala ako sa trabaho. Pwede niyo naman akong tawagan Ayaw mo naman kasi kung kausapin Lahat naman po ng pangangailangan niyo dito sa bahay binibigay ko. Ano pa ba ang kulang? Ang gusto ko umuwi ka na rito sa bahay. Tapos ano po? Araw-araw niyo kong susumbatan? Dahil ayokong iwan si Camila? Dumating na pala si Cindy. Di ba pinagtuunan mo naman siya ng pansin dati? Siya na lang ang gustuhin mo. Hindi yung may anak na. Hindi ko gusto si Cindy. Tsaka ang layo niya kay Camila na edukadong tao. Kaya niyo lang yata gustong babae yun dahil may pera sila. Alam ko mapapabuti ka kay Cindy. Hayaan na naman po kayo Ipipilit niyo na naman ang gusto niyo. Talaga bang hindi ka na mapakiusapan ha? Talaga bang inuubos mo na ang pasensya ko? Mali yata na nagpunta pa ako rito. Pakiusap ko sa inyo. Huwag na kayong pupunta kina Camila. Bigyan niyo naman ako ng kahihiyan. Pagsisisihan mo ang ginawa mong to, Benjo. Tandaan mo! Lagi na lang kayo nagbabanta. Gawin niyo na lang ang gusto niyo. Hindi naman binigyan ng pansin ni Benjo ang mga banta ng kanyang ina. Inakala lang kasi niya na dahil lang yun sa galit.
Lingid sa kanya may alam sa karunungang itim ang kanyang ina na itinago sa kanilang magkakapatid. Okay ka lang ba? Oo naman. Bakit mo naitanong? Namumula ka kasi at matamlay din eh. Baka sa sobrang init lang kaya ako namumula. Tsaka pagod kasi ako maghapon eh. Tapusin lang natin ang pagkain, tapos ihatid na kita sa inyo. Gusto ko pa sanang mamasyal kaso hindi ko na talaga kaya. May ibang pagkakataon pa naman eh. Magpahinga ka na lang muna. May iba nga pala ako. Nagkausap na ba kayo ng nanay mo? Sa totoo lang, hindi ko na alam ang gagawin ko. Habaan mo lang ang pasensya mo. Nanay mo pa rin siya. Kahit nga ang itay at mga kapatid ko, kinakausap na rin siya pero hindi talaga siya nakikinig. Sabihin mo lang kung nahihirapan ka na. Pwede naman ako magparaya eh. Hindi naman ako papayag nun. Paano kung hindi tayo tigilan ng nanay mo? Kaya nga hindi ko sinasabi kung saan ako nakatira eh. Basta, huwag ka pa rin magsasawa sa pagbibigay ng tulong sa kanila. Oo naman. Wala namang ibang tutulong sa kanila kundi ako. Huwag mo munang intindihin kung paano tayo makakaipon para sa kasal natin. Pasensya ka na ha, kung hindi kita mabibigyan ng bonggang kasal. Ano ka ba? Hindi naman yun ang mahalaga sa akin eh. Salamat sa walang sawang pangunawa sa akin. Pagkatapos naming kumain, hinatid na ako ni Benjo sa bahay. Hindi na rin siya nagtagal. Pakiramdam ko ng mga oras na yon, hinang-hina ako. Ayos ka lang ba, iha? Opo, Nay. Napagod lang ako. Si tatay po. Oo nga pala, umalis kanina. Tumawag kasi ang hipag niya. Na-aksidente daw ang kapatid. Ang tiyo Wancho mo. Kaya umalis siya agad. Dapat nga sasama ako eh. Kaya lang iniisip ko si Sofia. Walang mag-aasikaso. Kumusta na kaya si Chong? Kanina ko pa nga hinihintay ang tawag ng tatay mo eh. Gusto ko na rin makibalita. Sana naman po hindi ganun kalubhang naging aksidente ng kapatid niya. Oo nga, dadalawa na lang pati silang magkapatid. Baka hindi mo na makauwi ang itay mo ng ilang araw. Bakit parang hinihingal ka dyan? Ay, ewan ko nga po ba. Ang bilis ng pintig ng puso ko. Hindi naman po ako kinakabahan. Bakit nga kaya? Halika nga, hihipuin ko yung noo mo. Oh, wala ka namang lagdat ah. Ang lamig ng pawis mo. Ano bang nararamdaman mo? Parang pagod lang po yung pakiramdam ko. Sobrang sipag mo kasi sa trabaho eh. Mula noon hindi ka pa nakakapagbakasyon. Alam niyo naman po may anak akong kailangang buhayin. Hindi po ako pwedeng tumigil kahit sandali sa trabaho. Inaalala ko kasi baka naman magkasakit ka. Isa po yan sa ipinagdarasal ko na sana huwag mangyari sa akin. May awa ang Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Si Sofia nga po pala. Nasa bahay ng kaklase. Malapit lang naman ang bahay dito sa atin eh. Napakaswerte ko sa anak ko. Kahit lumaki siyang walang ama, napakabait naman niyang bata. Nasa pagpapalaki rin yan kasi. Hindi porke buo ang isang pamilya eh. Magiging maayos na ang paglaki ng mga bata. Oo nga po. Nay, pwede po bang kayo na lang ang maghintay kay Sofia? Gusto ko na po kasi magpahinga na. Hindi ka na ba kakain ng hapunan? Busog po ako. Nagmerienda po kasi kami ni Benjo bago niya ako hinatid. O sige, magpahinga ka na. Ako na ang bahala kay Sofia. Habang naglalakad ako papasok sa kwarto, pakiramdam ko kasing gaan lang ako ng papel. Umiikot din ang paningin ko. Kaya agad na akong humiga nang hindi na nagpapalit. Kinabukasan nagising ako na mabigat ang pakiramdam. Magkaganon man pinilit ko pa rin pumasok sa trabaho pero bago ako makalabas, nawalan na ako ng malay. Pagising ko, nasa tabi ko na ang inay. Ano po ang nangyari?
Nahimatay ka kanina. Mabuti na lang naging maaga pang anak mo at nasalo ka niya bago pa mabagok ang ulo mo. Para ka kasing puno ng saging na nabuwal eh. Hindi ko po matandaan, Nay. Ang alam ko lang, papasok ako sa trabaho kanina. Kumusta na ang pakiramdam mo? Medyo masakit lang ang ulo ko at nangihina po ako. Magtapat ka nga sa akin, Camila. Buntis ka ba? Ho? Buntis? Hindi po, Nay. Maniwala po kayo, hindi ako buntis. Ay, naniniwala ako sa iyo. Gusto ko lang kasing makatiyak. Natuto na po ako sa naging pagkakamali ko minsan. Hindi ko na po yun uulitin. Mabuti naman kung ganon. Ayoko lang kasing maging tampulang ka na naman ng tukso ng mga taga rito. Nay, hindi pa po ba uuwi ang itay? Tumawag nga pala siya kanina habang natutulog ka. Malala pala ang naging aksidente ng kapatid niya. Kailangan daw putulin ang kanang binte at nadurog. Baka matagalan daw siya bago umuwi. Kawawa naman pala si Tio Wancho. Oo nga eh. Pero yun talaga ang kapalaran niya. Wala na tayong magagawa pa. Kailangan ko po palang tumawag sa opisina. Hindi na kailangan. Kanina boss mo yata ang tumatawag. Si Sofia ang nakipag-usap eh. Sinabi nga na nahimatay ka. Nagbili ng boss mo na magpahinga ka na muna ngayong araw. Ay, akala ko po mawawalan na ako ng trabaho. Naisip ko kaya siguro nangyari din yan sa'yo. Para mabigyan mo naman ng pahinga ang sarili mo. Siguro nga po, Nay. May gusto ka bang kainin ha? Wala po, Nay. Gusto ko lang po matulog. Sige, maiwan na muna kita dito ha. May gagawin lang ako sa labas. Mamaya babalik ako. Akala ko dahil sa pagod lang kaya ako nahimatay. Pero inabot na ng ilang araw ang sama ng pakiramdam ko. Dinalaw naman ako ni Benjo ng araw na yun. Sasamahan kita magpatingin sa doktor para malaman natin ang sakit mo. Nangihina lang naman ako eh. Maliban doon wala naman akong ibang nararamdaman sa katawan ko. Mabuti na rin yung nakakasiguro tayo. Nag-usap na kami ng inay mo. Pumayag siyang samahan kita sa pagpapacheck up. Kinakabahan ako. Nung huli kasi akong makapasok sa ospital ng mga anak ko kay Sofia. Huwag kang kabahan, kasama mo naman ako eh. Naabala pa tuloy kita. Hindi ka abala sa akin, tandaan mo yan. Tsaka para hindi na rin nag-aalala ang nanay at ang anak mo sa'yo. Sige na nga. Gusto ko na rin kasi makapasok sa trabaho eh. Makakapasok ka rin, huwag kang magmadali. Alam mo naman na meron akong anak na umaasa sa akin. Kung pwede lang sana na hindi ako magkasakit eh. Naiintindihan naman kita eh. Mag-aayos na ako para makaalis na tayo agad. Tatawagin ko lang inay mo para may makatulong ka sa pag-aayos. Wala naman nakitang sakit ang doktor sa akin. Niresetahan lang ako ng mga vitamins at gamot para maging mahimbing ang tulog ko sa gabi. Binanggit ko kasi na hindi ako makatulog sa gabi. Kaya pagdating sa araw, inaantok at nanghihina ako. Salamat iho sa pagsama kay Camila ha. Hindi niyo na po kailangan magpasalamat. Obligasyon ko na rin po si Camila. Kaya lang duda ko sa sinabi ng doktor na tumingin sa anak ko. Sigurado ba sila sa pagsusuri nila? 2 doktor po ang tumingin kay Camila. Pareho po sila na naging pagsusuri. Si nanay talaga. Parang gusto niya pang may malala akong sakit. Hindi naman sa ganon. Nawala nga ang pag-aalala ko eh. Uwi na po muna ako. Tumawag po kasi ang kapatid ko. Kailangan raw umuwi muna ako sa amin. Baka may emergency sa bahay niyo. Oo nga iho. Babalik na lang po ako bukas. Camila, pagaling ka ha. Huwag mong kalimutang inumin yung gamot na nireseta sa'yo. Oo, mag-iingat ka. Ay,
Napakabait talagang bata. Mabuti na lang nandyan para samahan ka. Oo nga po, habang tumatagal mas lalo ko pong nakikilala si Benjo. Masasabi ko na mabuti siyang tao, lalo na sa mga kapatid. Tapos ang nanay niya hindi man lang makita ang halaga niya. Sana nga po magbago na ang nanay niya. Muntik ko na makalimutan. Meron nga palang nagpadala sa'yo ng bulaklak. Hindi ko naman alam kung kanino galing. Teka, kukunin ko. Inilagay ko sa isang florera na may tubig para hindi malanta. Kanino kaya galing yan, Nay? Hindi kaya galing kay Benjo? Sana po binanggit na niya kanina. Ito, kakaiba nga ang mga bulaklak. Hindi pangkaraniwan. Para naman pong pampatay ang mga bulaklak na yan. Bakit mo naman nasabi? Dahil po sa kulay ng mga bulaklak. Itapon na lang po ninyo yan, Nay. O sige, kung yan ang gusto mo. O bakit napapangiwi ka riyan? Bigla po kasing sumakit ang ulo ko. Mabuti pa magpahinga ka na lang muna. Baka napagod ka kanina. Opo, Nay. Nang makauwi si Benjo sa kanila, wala naman sa bahay ang kapatid na nagchat sa kanya. Ang naabutan lang niyang naroon ay ang mga magulang niya. Nasaan po si Eman? Pumasok na siya sa eskwelahan, iho. Akala ko meron siyang importanteng sasabihin sa akin eh. Ako ang nagsabi sa kanya na papuntahin ka rito. May kailangan po ba kayo? Gusto ko kasing humingi sa'yo ng pasensya, anak eh. Kung sumusobra na ang pakikialam ko sa buhay mo, sana mapatawad mo ko. Bigyan mo sana ako ng isa pang pagkakataon. Totoo po ba yan? Oo, anak. Gusto ko rin sanang humingi ng paumanhin sa nobya mo. Sigurado po na matutuwa si Camila nito. Pwede mo ba siyang imbitahin dito sa atin? Gusto ko kasing makabawi sa kanya eh. Pwede naman po, kaya lang. Hindi ko lang po kailan. May sakit po kasi si Camila ngayon eh. Ha? May sakit si Camila? Trangkaso ba o malala? Wala naman po makita ang sakit ang doktor na tumingin sa kanya eh. Baka pagod lang po sa trabaho. Dapat ingatan niya ang sarili. May anak pa naman siyang umaasa sa kanya. Oo nga po. Gusto na niyang pumasok sa trabaho pero nangihina pa siya. Huwag niya kamong puwersahin ang sarili. Mas mahalaga ang kalusugan niya. Salamat po na nagmamalasakit kayo sa kanya. Akala ko hindi na kayo magbabago pa eh. Nung umalis ka rito sa bahay, marami ako napagtanto na mali kong ginawa. Nahihiya nga ako sa iyo eh. Salamat po, Nay. Akala ko talaga ikakasal kami ni Camila na hindi tayo nagkakaayos. Meron na bang petsa kung kailan ang araw ng kasal ninyo? Wala pa po, Nay. Pero formal ko na pong hiningi ang kamay niya. Ipinagmamalaki ka namin ng tatay mo, anak. Huwag po kayong mag-alala. Kahit ikasal na kami ni Camila, tuloy pa rin pong suporta ko sa inyo. Salamat, anak. Alam ko na hindi mo na kami obligasyon pero wala namang kaming ibang maaasahan kundi ikaw eh. Naiintindihan ko naman po yun. Siya nga pala, kapag dumalaw ka ulit kay Camila, ibigay mo tong maliit na santo na yari sa kahoy. Itabi niya ka mo sa pagtulog. Siguradong gagaling siya agad. Kamukha po ito ng santo na kulay itim na lagi niyong dinadasalan. Oo, maliit na replika yan nun. Ibibigay ko po ito sa kanya bukas. Kinabukasan, pagdalaw ni Benjo, ibinigay niya agad sa akin ng maliit na santo. Inilagay ko yun sa tabi ko. Hindi ko rin maitago ang saya ko dahil sa wakas, natanggap na rin ako ng nanay niya. Sa wakas, dininig na rin ang panalangin ko. Akala ko hanggang maikasal tayo hindi ako matatanggap ng inay mo. Masasabi ko na isang himala ang nangyari. Hindi ako makapaniwala na magbabago pa ang inay. Lahat naman ng tao pwede magbago
Tama ka. Kailangan mo na magpalakas. Gusto kasi ni inay na imbitahan ka sa bahay. Oo, pipilitin ko na magpalakas agad. Excited na ako makaharap ang nanay mo. Dapat siguro magpaaraw ka sa umaga. Namumutla ka na kasi dahil lagi ka lang dito sa kwarto. Hindi kasi ako makatulog sa gabi. Umaga na ako nakakatulog. Di ba niresetahan ka ng pampatulog ng doktor? Hindi naman tumatalab sa akin eh. Mas lalo nga akong gising na gising sa gabi. Dapat siguro magpa-check up ka ulit. Wala naman akong nararamdaman kundi panghihina. Sa ibang doktor naman tayo pupunta para makatiyak tayo kung ano ba talagang sakit mo. Benjo, ayoko nga lang banggitin to kay inay dahil ayoko mag-alala pa siya sa akin kung ano-anong naririnig ko sa gabi. Para bang merong naglalakad, tapos meron pang nagbubukas ng bintana. Paggising ko, bukas nga talaga. Akala ng inay binuksan ko lang. Baka naman guni-guni mo lang naririnig mo. Totoo lahat ng sinabi ko. Hindi ko yun guni-guni lang. Natatakot lang talaga akong magmulat ng mga mata ko. Hindi ba kasama mo si Sofia dito sa kwarto? Pinalipat ko muna sa kwarto ng nanay para kung sakaling may sakit ako, hindi siya mahawa. Sabihin mo sa nanay mo nangyayari sa'yo para masamahan ka niya sa gabi. Gusto man kitang samahan, hindi naman pwede. Lalabanan ko na lang ang nararamdaman kong takot. Pinakamabisang panlaban, dasal. Tsaka, ngayong nasa iyo na ang maliit na santo, itataboy nito mga naririnig mo at nakikita mo. Pakisabi sa nanay mo na salamat sa ibinigay niya. Akala ko makakatulog na ako ng mahimbing sa gabing yun. Pero nagkamali ako. Mas nadagdagan pa ang mga naririnig ko. May itim na imahe din ako nakikita na nakatayo sa may bintana. Bigla ko naisip na baka siya ang nagbubukas ng bintana sa kwarto ko. Kinabukasan pinilit kong bumangon at lumabas. Gising ka na pala, iha. Maayos na ba ang pakiramdam mo? Nangihina pa rin po. Saan po kayo galing? Sa labas, kinausap kasi ko ng mga kapitbahay natin eh. Tinatanong ko sino daw yung nakabelong itim na nakatayo sa may bintana ng kwarto mo. Sabi ko baka ikaw lang kako. Pinagpipilitan ba naman na hindi ikaw? Mas marunong pa sila sa akin. Kung ganun, totoo pala talagang nakita ko. Meron ka bang sinasabi, iha? Wala po, Nay. Nabanggit pala ni Benjo na sasamahan ka ulit niya magpa-check up sa day off niya. Tsaka nabanggit din niya na nagbago na raw ang nanay niya. Tanggap ka na raw bilang manugang. Oo nga po, sayang nga lang may sakit pa ako ngayon. Iniimbita kasi niya akong pumunta sa kanila eh. Sa totoo lang duda pa rin ako sa nanay niya. Baka kasi nagbabait-baitan lang siya para bumalik sa bahay nila si Benjo. Kaya ikaw huwag ka masyadong magtiwala ha. Si nanay talaga, imbis na matuwa nagdududa pa talaga. Hindi mo ko masisisi dahil na rin sa ipinakita niya noon. Naniniwala po ako na nagbago na ang nanay niya. Sige, kung yan ba ang tingin mo Nay, kailan po uuwi ang itay? Baka matagalan pa. Hindi ko nga masabi sa kanya ang kalagayan mo Baka kasi mag-alala lalo. Huwag nilang po banggitin. Ayoko makadagdag pa sa alalahanin niya. Teka, gusto mo na bang kumain? Mamaya na lang po. Nay, pwede po bang samahan niyo ako sa gabi sa kwarto? Hindi po talaga kasi ako makatulog O sige, kaya na naman mag-isa ni Sofia sa kwarto Akala ko dahil katabi ko ang inay makakatulog na ako. Pero nagkamali ako. Pareho kaming hindi na nakatulog. Lahat ng nararamdaman ko nararamdaman din ni inay. Ano ba meron sa kwarto mo ha? Sino yung nakaitim sa may bintana? Baka yun ang nakikita ng mga kapitbahay natin. Ngayon lang naman po nangyari to. Mula nang magkasakit ako, Nay.
Ilang gabi na akong binabagabag. Bakit ngayon mo lang sinabi? Ayoko po kasi mag-alala kayo sa akin eh. Kaya lang natatakot na rin ako lalo't may nakita ang mga kapitbahay natin sa kwarto ko. Wala pa naman ang tatay mo rito. May alam kasi siya sa mga ganitong kababalaghan eh. Sa gabi lang naman po ako nakakaranas ng kababalaghan eh. Tatawagan ko ang itay mo mamaya at pauuwiin ko na siya rito. Habang wala po ang itay, pwede po bang dumito muna si Benjo? Mabuti pa nga. Hindi naman natin kasi pwedeng asahan ng iba mong kapatid eh. Dahil pamilyado na rin. Inaalala ko lang po yung sasabihin ng mga tao. Huwag mo nang isipin ang sasabihin nila. Ang importante may makakasama tayo dito sa gabi. Akala ko pa naman makakatulong ang santo na bigay ni Aling Saida. Santo? Nasaan? Patingin nga ang sinasabi mong santo. Kukunin ko muna yung sinasabi mong santo. Ay, nakuha niyo na po ba? Oo, ito lang naman ang nasa higaan mo eh. Teka lang ha, masipat ngang mabuti. Bakit nga pala kulay itim ito? Hindi ko po alam pero nabanggit po ni Benjo na may malaking santo sa kanila na yan ang replika. Sa totoo lang wala akong alam na ganitong santo. Hindi man ako reliyosa, pero ang inay ko kasi nung nabubuhay pa taong simbahan. Kabisado niya lahat ng santo at meron pa nga siyang koleksyon. Tingin ko hindi santo to. Ibang kilabot ang nararamdaman ko sa bagay na to. Kung ganoon, ano po yan? Tsaka bakit naman po magsisinungaling si Aling Saida? Hindi ko alam kung ano ang motibo niya. Sa ngayon ilalabas ko muna ang bagay na to. Inilabas muna ng inay ang maliit na santo. Inilagay niya yun malayo sa bahay namin. Pinakiusapan ko rin si Benjo na samahan kami ng gabing yun. Si inay hanggang gabi tinatawagan ng itay pero hindi niya makontak. Numala rin ang lagay ko ng gabing yun. Ang sakit ng buo kong katawan. Parang pinipiga din ang dibdib ko. Mabuti pa siguro dali na kita sa ospital. Hindi mo siya maaaring dalhin sa ospital. Bakit naman po? Nahihirapan na po si Camila. Hindi siya mapapagaling ng doktor. May palagay na kasi ko kung ano nangyayari sa anak ko. Ano pong ibig niyo sabihin? Hintayin na lang natin ang asawa ko. Siya na ang bahala kay Camila. Kaya mo pa bang sakit na nararamdaman mo? Oo, hintayin na lang natin ang itay. Hindi ko pala nabanggit sa'yo. Magaling siya manggamot. Ganun ba? Ano kaya ang sakit mo? Hindi ko rin alam pero tingin ko, wala naman talaga akong sakit eh. Iho, may itatanong sana ako sa'yo. Ano po yun, Aling Becky? Talaga bang tanggap na ng nanay mo si Camila? Oo naman po. Katunayan nga po, gustong imbitahan ng inay si Camila sa bahay namin. Nay, ang sakit ng mga binti. Diyos ko, namamaga ang mga binti mo. Dalhin na po natin siya sa ospital. Baka kung mapano si Camila. Maghintay pa tayo hanggang bukas. Hintayin pa natin ang tatay niya. Ano po ba kasing iniisip niyo sakit ni Camila? Bakit ayaw niyo siyang dalhin sa ospital? Kung tama ang hinala ko, hindi doktor ang magpapagaling sa kanya. Kaya lang po... Magtiwala na lang tayo kay inay. Tutulman si Benjo, sinunod pa rin niya ang kagustuhan ni inay. Hindi lang pananakit ng buong katawan ko ang iniinda ko. Lumabas na rin kasi ang mga butlig-butlig sa balat ko. Para yung bulutong tubig. Mas mahapdi at masakit ang mga yon. Kanina wala pa ito ha. Bakit ngayon naglabasa na sa mga balat mo? Gusto niya sigurong maghirap ako sa sakit. Ha? Hindi kita maintindihan. Kung hindi mo na kaya ang sakit, sabihin mo lang at dadali na kita sa ospital.
Bahala na magalit ang inay mo sa akin. Kaya ko pang tiisin ang nararamdaman ko. Sabi ng inay, pauwi na ang itay. Kung pwede ko lang sanang akuin ang nararamdaman mo, ginawa ko na. Nahihirapan din ako na makita ka sa ganyang kalagayan. Nasa tabi lang kita, sapat na sa akin. Naamoy mo ba yun? Amoy kandila ang buong paligid. Nagsindi ba ang nanay mo? Hindi. Kapag ganitong oras talaga, nag-aamoy kandila dito sa kwarto ko. Para bang merong nag-oorasyon. Pasensya ka na ha. Hindi ko kayo maintindihan ng nanay mo sa mga pinapahiwatig niyo eh. Hintayin na lang natin ang pagdating ng itay. Magpahinga na muna. Babantayan na lang kita. Ayoko na matutulog ako tapos ikaw namimilipit sa sakit. Subukan mo matulog. Sabi ng nanay mo lagi kang puyat. Sige, ipipikit ko lang ang mga mata ko. Baka sakaling makatulog ako. Kahit parang minamartilyo ang ulo ko, pinipiga ang mga kasukasuan, pinilit ko pa rin matulog. Gusto na talaga kasing pumikit ng mga mata ko. Ilang sandali pa nakatulog na nga ako. Iniwan ako sandali ni Benjo nang makita na malalim na ang aking paghinga. Si Camila. Nakatulog na po siya. Ay, salamat naman kung ganon. Aling Becky, ano po ba talagang sakit ni Camila? Walang sakit ang anak ko. Binigyan lang siya ng sakit. Ho? Paanong binigyan? Kinukulam si Camila. Kulam? Sino naman po kayang gagawa nun sa kanya? Talaga bang wala kang ideya kung sino ang may gawa nito sa anak ko? Wala po. Mabait po si Camila. Wala akong natatanda na nagkwento siya na may nakaaway siya sa trabaho. Wala talaga siyang makakaaway sa trabaho. At maski dito sa lugar namin, tahimik lang ang anak ko eh. Ang may matinding galit lang po sa kanya dati, ang inay. Baka hanggang ngayon galit pa rin siya sa anak ko. Kung iniisip niyo po na ang inay ang kumukulam kay Camila, imposible po yun. Reliyosang tao pong inay ko. Katunayan nga po niyan, tuwing linggo nasa simbahan siya at marami din kaming santo sa bahay. Taong simbahan pala siya, pero ganun ang ugali niya. Hindi po perpekto ang inay pero hindi naman po siya masamang tao para kulamin si Camila. Malalaman mo rin balang araw kung ano ang tunay na pagkatao ng inay mo. Hindi umimik si Benjo. Ilang sandali lang may huminto na tricycle sa tapat ng bahay namin. Kalmadong pumasok ang itay, habang hawak sa isang kamay ang maliit na santong kulay itim. Agad siyang pumasok sa loob ng kwarto. Si Benjo naman nagpaalam na uuwi muna sa kanilang bahay. Pagdating sa kanila, naabutan niya ang kanyang ina na nagsasagawa ng orasyon. Habang hawak ang litrato ko at ilang hibla ng buhok ko. Totoo nga pala na ikaw ang kumukulam kay Camila. Benjo! Anong ginagawa mo rito? Kaya pala ayaw mo kaming pumapasok sa kwarto na ito. Dahil dito mo isinasagawa ang pangungulam mo. Hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi na kailangan. Kitang-kita naman ang ebidensya. Paano nyo natin gawin yung kay Camila? Wala naman siyang ginagawang masama sa inyo Inaagaw ka niya sa amin. Ito lang ang paraan na naisip ko para hiwalayan mo siya. Buong akala ko tanggap nyo na siya. Yung pala may masama kayong balak. Hiwalayan mo ang babaeng yon para hindi ko ituloy ang ginagawa kong pagpapahirap sa kanya. Hindi ko po kayo susundin. Talagang hinahamon mo ko. Bakit namamatay ang mga kandila ko? Wala namang hangin na pumapasok ka. Isang manggagamot ang ama ni Camila. Umpisa pa lang, alam na nila na kayong nasa likod ng nangyayari kay Camila. Ano ka mo? Hindi ako naniniwala na may tatalo sa kapangyarihan ko. Tumigil na kayo. Pabayaan nyo na si Camila. Lintik! Namatay lahat ng kandila ko! Natalo ko!
ibig lang pong sabihin, hindi kailanman magtatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan. Oo na, magsama na kayo ng babaeng yon. At huwag ka na magpapakita sa akin kahit kailan. Sa kabila ng ginawa niyo, pinapatawad ko pa rin kayo. Nang bumalik si Benjo sa bahay namin, magaling na ako. Humingi din siya ng kapatawaran sa amin ng mga magulang ko sa ginawa ng kanyang ina. Magkaganon man, hindi na muling bumalik sa dati ang relasyon nilang mag-ina. Makalipas ang 1 taon, tsaka lang kami nagdesisyon na magpakasal ni Benjo. Wakas. Okay, shoutout po tayo. Shoutout sa Olarve family. Kay Cleo Abogadie. Reyna Selulang from Makamot, Binangonan, Rizal. Hello kay Aiko Villesa from Bahrain. Francisco Neng from Saudi Arabia. I Love Traveled. Kay Grace Limsiaco. Hello kay Bernadette Espiritu Anyani from Cebu City. Hello po sa Eneria family. Riel May Gibaga from Quezon, Bukidnon. Joan Basanta from Tuguegarao. Hello po sa Pelaro at Songco family from San Jose Occidental, Mindoro. Malin Rico from Novaliches, Quezon City. Aslam Lisa from Singapore. Hello din po kay Wideline Moring. Admako from Hong Kong. Jocelyn from Japan. Sheila Grace Kisagan from China. Minda Sanchez from Orion, Bataan. Anthony Villarosa from Bacolod City. Hello kay Lily One from Taiwan. Shout out sa Viohan family from Caloocan City. Hilda de la Cruz from Morong, Rizal. Hello po sa De La Paz family from Muntinlupa. Kay Rera Sales from General Santos City. Lucy Indaya from Saudi Arabia. Dandy Panal from East Coast, Zamboanga. Hello kay Nasilda Mamado na laging nakikinig. Jessica Rojas from Kuwait. Hello po sa Pastor family from Nasugbu, Batangas. Mangyan Vlog 2019 from Riyadh, Saudi Arabia. Jane Ruiz from Riyadh, Saudi Arabia. Doris Estander. Hello kay Jayay from Saudi Arabia. Jonah May de la Serna from Polomolok, South Cotabato. Ruhen Unabia from Bacolod City. Willie Galvez from La Union. Farah Licious from Kuwait. Bella DMT from Kuwait. Mayrin Joy Reambonanza from Habonga, Agusan del Norte. At kay Maymay Hernandez at sa kanyang mga anak na sina JJ at Blessy. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo at pakikinig. Hanggang sa susunod, ingat, God bless. Sabi na nga ba nandito ka